Samantala, matapos pong maipasa sa ikatlong pagbasa ang Senate Bill No. 1733 o Freedom of Information Bill, nagbigay naman ng kanilang pananaw ang mga kongresista ukol dito. Para sa detalye, balitaan mo kami, Emil Carion. Ang FOI o Freedom of Information Bill sa Senado ay mabilis na naaprubahan, pero sa Kongreso magtatagal ito. Ito'y dahil ang Technical Working Group ay kailangang mag-consolidate ng 23 panukala na isasalang na for approval sa pagbabalik ng session nitong Mayo. Pero mahigpit ang pangako ni Speaker Sonny Belmonte na maipapasa ito sa 16th Congress. We started talking about it in the 16th Congress. I promise that it will be passed during our term of office, which is the 16th Congress. So, we are working on it. Ang pinangako ko during the 16th Congress. Bitayin ninyo ko kung matapos ito at hindi pa nakakapasa. There are 23 versions. 23 versions na the technical working group is trying to come out with a substitute bill. How they are able to do that and to make sure na yung mga concerns of the different authors are met by the substitute bill will be a task that TWG should face. Otherwise, kung hindi niya mamimit yung mga concerns ng mga other authors, baka magkaroon sila ng problema sa committee. Ang pagkaantala ay dulot ng pagtanggal ng access to information on national security and foreign affairs. Ayon naman kay Congressman Teodoro Bagilat, dapat timbangin ang makakabuti o makakasama at kung ano ang hangganan ng paglalabas o pagtatago ng impormasyon sa publiko. What Malacanang is asking, as well as some of the authors, is that some information that are very sensitive for the moment should be kept confidential. But there is also a period in which it could be declassified later on. National security, of course, we're talking about defense treaties, as well as perhaps possible strategies on internal security also is included there, defense, as well as other existing classified information already under existing laws. Para naman sa Makabayan Coalition, dapat isali sa panukala ang pagsasapubliko ng minutes of the meeting ng mga miyembro ng gabinete. Pero may mga bagay dito na posibleng makaapekto sa national security. Nakalagay dyan sa bill ng Malacanang, bawal ang mga minutes ng proceedings ng cabinet meetings. Bakit? Nakalagay na sa FY exceptions yung state security. Pero kung hinggil sa kontrata, hinggil sa mga projects, bakit hindi siya available? Alalahanin natin yung issue sa NBN-CTE deal. It was a build, operate, transfer. Isang meeting nila, nagpalit yan, naging loan sa China. Sino ang nag-propose noon? Anong mechanics noon? Ayaw nilang ibigay. Secretary Neri had to go to the Supreme Court using executive privilege to avoid answering that question. Sa kasalukuyan, aprobado ang mandatory disclosure ng Statement of Assets and Liabilities o SALN, samantalang ang right to reply proposal ay tinanggal na. Mula sa report ni Freddy Abando, para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Emil Carion.